Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, budget deliberation po yung pinag-uusapan pa rin po dito, pero this time po, ang nakasalang is yung DPWH. So medyo maganda to dahil dun sa 5,500 na kanilang flood control project na natapos na raw under Marcos administration. Mukhang ito yung pagkakataon para mas malaman natin kung saan ba nila dinadala yung kanilang budget at bakit ganun pa rin na imbis nga na humupa o mabawasan man lang yung pagbaha sa Metro Manila, parang mas lalo yatang lumalala yung pagbaha. So ito, panoorin po natin dahil ang gumigisa rito ngayon yung aktivistang convicted po ng child abuse. So panoorin po natin kung paano niya gisahin. Compare natin kung paano niya busisiin yung budget ng DPWH at yung budget po ng OBP. So tingnan natin kung dito ba may pagkabayas ba o talagang pinipersonal na lang ba itong si BP Sara para hindi mabigyan ng budget. So ito, panoorin po natin itong balitan to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin natin itong balitan to. Kayo na po yung mag-compare kung patas ba yung ginagawa nitong aktivistang kongresista na convicted po para sa kasong child abuse. Naungkat sa budget hearing sa Kamara ang abot sa 60 billion pesos na hindi pa bayad na right-of-way claims ng Department of Public Works and Highways. Na-question din kung bakit ilang lugar pa rin ang binabaha sa kabila ng mga flood control project. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Mula 2022 hanggang 2024, nasa 861 billion pesos raw ang naging pondo ng Department of Public Works and Highways para sa flood. Brain nyo ang pondo ng DPWH is amounting 861 billion pesos. Pero po ang budget ng OBP, ang hinihingi niya ngayon lang, propose niya is 2 billion. So napakalayo sa 861 billion na pondo na ng DPWH to at 2022 hanggang 2024. Napakalaki, 861 billion. Compare mo sa OBP na ang hinihingi lang this year is 2 billion. Although hindi natin sinasabing maliit lang kasi billion pa rin naman. Pero kung i-compare mo nga naman dito, 861, maliit yung 2 billion, di ba? Tuloy. Control projects. Sa laki niyan, hindi maiwasang magtanong ni Act Teachers Party List Congressman Franz Castro. Ayan, magtatanong na itong convicted na kongresista ng child abuse. Panoorin po ninyo kung paano niya gisahin o himayin yung budget. Kung compare mo kung paano niya binabastos, di ba? Tingnan mo kung babastusin ba niya tong secretary ng DPWH at tingnan niyo kung paano niya bastusin itong si BP Sara nung nagkaroon na sila ng budget deliberation. Sa gitna ng budget hearing kanina ng DPWH. Sa dami ng mga ganitong budget at project, so bakit nakakaranas pa rin tayo ng grabing baha? Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, hindi lang naman daw infrastruktura ang tumutugon sa problema sa baha. Nariyan din daw ang mga bumababaw na ilog. Kahit na po naglalagay kami ng protection works along the riverbeds, there is always a tendency na mag-overflow because of the riverbeds are too shallow now. Tingnan mo yung paliwanag nitong itong DPWH. Kahit anong klaseng infrastructure daw yung gawin nila sa paligid ng ilog para hindi mag-overflow, still mag-overflow kasi mababaw na raw yung ilog. Common sense, di ba? Alam mo palang mababaw na yung ilog di palalimin nyo. Tama ba? Alam mo naman palang mababaw na dahil nga puno na ng basura, may mga burak na yan, lupa, halo-halo na, kaya nga mababaw na So anong dapat gawin? Sinabot mo na yung tanong mababaw na di palalimin mo. Tulad ng ginagawa ngayon sa Marikina.
'Di ba, nung nakarang bagyong Karina, oo, binaha pa rin sila. Pero kung i-compare mo nung panahon ni Undoy, ang laki ng ano ng improvement, ang laki ng nabawas dun sa pinsala nung pagbaha. Kung dati kung kay Undoy halos 50% to or more than 50% ng Marikina lumubog sa baha. Pero nung time nung kay Karina, halos parehas lang sila nung dami ng ng rainfall or nung tubig na nilabas. Pati dun sa pag-warning, 'di ba? Halos parehas sila pero hindi gano'ng kalaki, hindi gano'ng kalawak yung naging pinsala nung baha. Yung mga talagang binaha yung talagang nasa gilid lang talaga mismo ng ilog. Unlike nung kay Ondoy, talagang ang lawak ng naging pinsala. Pero dahil nga doon sa ginawa ng Marikina na nagdi-dredging sila, pinapalalim nila yung ilog, tapos saka sila naglagay ng mga dike, at paano na-prevent, nabawasan ng malaking porsyento yung pagbabaha. Pero dito, alam naman nitong sekretary ng DPWH kung ano yung problema, mababaw na yung ilog dahil nga sa basura, sa lupa. Still, wala pa rin ginagawa. Ang pinagpopondohan nila is infrastructure, which is kasi doon kumukuha ng kickback. Yun nga yung sinasabi nga nila ng marami, di ba? Siyempre, kapag may ganyang klaseng infrastructure, diyan sila kumikita ng malaki. Siyempre, kung sa dredging nga naman, ang kailangan lang naman dyan, rumenta ka ng backhoe, gasolina, manpower. So, walang masyadong materialis na kailangan. Unlike, siyempre, kung infrastructure, andyan yung bakal, semento. Alam naman natin na iba dyan pumupuslit ng mga substandard na materialis, binabawasan. Di ba? Tapos, i-declare na halos 80 to 90% completed na, pero ang totoo, sinisimulan pa lang at manghihingi pa ng maintenance. Di ba? Napakasimple. Tingnan mo lang naman saan pupunta yung tubig pag nasa kalsada na yan. Siyempre sa mga, di ba, sa mga drainage. O after drainage, saan ba pupunta yan? Doon na sa mga ilog. O, nakita mo sa ilog, mababaw na. Kaya nag-overflow. Kasi nga mababaw, anong gawin mo? Siguro alam na nila yung solusyon doon, pero dahil nga mas inuuna nila yung kikitain nila, hindi disregard na nila. So ang gagawin, hihingi sila ng panibagong budget para kung maaprubahan man yon para sa dredging, masasalo na yung budget nila dun sa mga infrastructure. Ganun katatalino yung mga nangungurap po sa gobyerno natin. Talagang bawat galaw kailangan may budget. Hindi na ginagamit yung utak. Hindi na pinag-iisipan. Kahit na meron pa silang feasibility study dyan, hindi na nila sinasama yung pagti-dredging kasi hiwalay ng budget yun. Pag nabigyan ng budget yun, masasalo na yung kumbaga mabibigyan na ng complement yung ginagawa nilang mga infrastructure kasi lumalim na yung ilog, ibig sabihin mababawasan na yung pagbaha, hindi na siya mag-overflow. So pupurihin na nila yung infrastructure. Mr. President, 5,500 pong project natin tapos na dahil po sa kagalingan ninyo. Ito naman si Marcos, nabilog yung ulo, lumutang kagad parang lobo. Magaling to mga bata ko. 'Di ba? I-report ko to sa SONA. During my administration, 5,500 project has been completed under my administration. Bumaha. Tapos ka ngayon, di nagmukha kang engot. At ang may kasalanan, DPWH. So, imbis na kastiguhin mo yung DPWH, pinagtanggol mo pa. Kasi yung infrastructure project ng DPWH hindi na akmayan dahil sa climate change. At the same time, yung flood control na nasa binangga ng barko. Imbis na kastiguhin mo dahil pinagmukha kang tanga nitong secretary dahil sa pambubola sa iyo dahil meron daw 5,500 na project na natapos na, pinaniniwalaan mo at pinagtanggol mo pa. Kaya ito, antayin nyo, manghihingi pa ng budget at panoorin nyo kung ano yung magiging reaction dito nitong aktivistang kongresista na guilty ng child abuse. Kaya humihingi sila ng dagdag budget pang dredging para mapataas ang kapasidad ng mga ilog. Ang tigas ng muka. Ang laki ng budget na nila,
pero hiwalay pa yung panghingi ng additional budget para sa dredging. Bakit hindi nilang nila realign yung ibang budget para dun sa infrastructure nila mga walang silbi o sabihin natin mga ghost infrastructure nila para man lang makabawi, ibuhos nila dun sa dredging. Pero hindi, manghihingi pa sila ng additional budget para at least huhukayin yung ilog. Siyempre, lalalim yan, hindi na mag-overflow. Tapos, anong mangyayari? Ibibida nila ngayon sa presidente, kay Marcos. Mr. President, tagumpay po yung ating infrastructure project. Kaya manghihingi po uli kami ng additional. Dagdagan nyo yung budget namin para magtuloy-tuloy na hindi na bahain yung Metro Manila. Ganyan yung mangyayari diyan. Pero ayon kay Castro, band-aid solution lang yan. Ang daming mga nagde-dredging. So pagsasayang lang ng pondo eh. So aalisin. Tapos yan, later on naman, pupuno na naman yung mga river natin. Sa ngayon, ayon kay Bonoan, may higit 5,000 flood control projects na raw silang nakompleto sa ilalim ng Marcos administration. Talagang pinaninindigan nila na meron silang natapos na 5,500 project. Kasi ayaw nilang kumbaga ayaw nilang sirain na yung trip ni Bongbong Marcos. Kasi naitanin na nila sa utak ni Marcos na magaling yung administrasyon niya, 5,500. Biruin mo, sa loob lang ng 2 taon, 5,500 project na yung natapos para sa flood control. So disregarded na kung binahaman yung Metro Manila. Hindi na importante yun. Ang importante, may natapos silang project kahit na magmukhang engot yung presidente dahil wala namang silbi yung ginagawa nilang flood control, binahay. Diba? Anong silbi ng flood control project na pinagmamalak nilang 5,500? Kung binaha naman yung Metro Manila, anong silbi nun? Pero siyempre, yun pa rin yung magandang report na nakapag sila, kumbaga, hindi na masisilip ng COA yan. Dahil nga, siyempre, 5,500 project, napakarami. Wow, napakagaling ng presidente. Diba? Sa loob lang ng 2 taon, 5,500 na project na yung natapos. Sa 2 taon, napalaking pera na nindilustay ng DPWH, pero palpak. May mga nagpapatuloy pa raw na proyekto ngayong taon. Nabusisi rin sa pagdinig ang right-of-way claims o hindi pa nababayarang utang ng DPWH na umabot na sa 60 billion pesos. Paliwanag ng DPWH, inuuna kasi nilang bayaran yung mga ready for payment na kompleto na sa mga dokumento at yung may desisyon na ang korte. Kawawa naman po yung mga property owner na apektado dahil po may mga pamilya rin po sila na dapat makinabang sa perang ibabayad sa kanila kapalit ng kanilang ari-arian. DPWH can only... Diba? Parang ang babait ng mga kongresista pag ang humihingi, pag yung sinasalang sa budget deliberation, yung mga gabinete ni Bongbong Marcos. Pag under administration, parang napakalulumanay nila. Compare nyo, di ba, nung panahon nung kay BP Sara, ramdam mo yung tension. Para alam mo na may mangyayaring magandang kaganapan. Pero dito parang napaka-boring na alam mo na kagad na parang etong DPWH, kumbaga parang tinatanggap lang nila yung sinasabi. Parang pasok sa sa isang tenga, labas sa kabilang tenga, at ramdam mo walang tension. So parang nagkukwentuhan lang sila na tatanggapin na lang nila yung paliwanag nung, diba, tinanong nila yung DPWH. Tatanggapin lang nila kung ano yung isasagot ng DPWH. Hindi na, wala nang paulit-ulit. So, isang tanong, isang sagot, isang tanong, isang sagot. Pero kay BP Sara, paulit-ulit. At sasabihin, ang dami pa lang sasabihin na, yung vice presidente natin ayaw sagutin, yung vice presidente natin nag-a-attitude, mga ganun-ganun ba? No? Siyempre, hindi naman papayag yung Vice President na babastusin lang siya. Considering siya yung second highest official natin, babastusin lang ng mga kongresista, siyempre, hindi papayag. Diba? Siguro yung ibang vice presidente, kung si Leni Robredo noong time na yan, kung siya yung upo mo dyan, tapos babastusin lang ng mga kongresista, baka tanggapin lang ng vice presidente yun kasi medyo mahina yung yung paninindigan nun, o mahina yung, kumbaga, yung dignidad hindi ganun kalakas kagaya ni BP Sara, tatanggapin lang. Ibahin nyo si BP Sara. Sabi nga nila, change her. Ibahin nyo siya.
manage given the very limited budget? At saka isa pa rito, tingnan nyo itong nag-sponsor sa DPWH, nagsasalita. Pero nung budget deliberation ng OBP, si Inday Sara, parang hindi ko yata narinig na nagsalita yung, kumbaga, yung mag-sponsor sa kanyang kongresista. Balikan natin. Kayo rin, try nyo rin. Mag-check kayo kung sino yung nag-sponsor sa kongreso. Kung sino man yung congressman na mag-sponsor. Kumbaga, yun yung tutulong dumipensa sa budget ng OBP. Kasi alam ko si Adjong yung naka-assign doon. Kasi siya ngayon yung siya yung nababasa ko at napapanood ko na sa September 10. Siya yung mag-sponsor. Di ko lang sure kung siya rin yung nag-sponsor nung unang budget deliberation ng OBP. Kasi hindi ko yata napanood or hindi ko man lang siya nakita nagsalita. Unlike dito, yung nag-sponsor sa DPWH, nagsasalita, dinidepensahan yung budget ng DPWH. Yan yung hindi natin nakita o siguro na-miss out natin pero parang wala paki-double check nga rin. Allocation for right-of-way every year. The legal service together with the regional lawyers of DPWH are trying their best to appease disgruntled claimants. Humihiling ng halos 37 billion pesos na pondo ang DPWH para sa 37 billion ang additional na hinihingi ng DPWH para sa right-of-way. Tapos nanghihingi pa ng additional how many billions pa para sa pagdidredging ng ilog. And yet, ganyan lang ang tanungan. Ganyan lang yung pagkastigo, ganyan lang yung pagbusisi nila sa budget ng DPWH. Samantalang kay BP Sara, ang hinihingi ng budget is 2 billion lang pero parang sila yung may-ari ng pera ng taong bayan na sila lang ang pwedeng mag-allocate ng pwedeng ibigay. May plano pa nga silang ibigyan daw ng zero budget yung Office of the Vice President. Ganyan nila nire-respeto ang opisina ng Vice Presidente to the point na ayaw nilang bigyan ng budget at parang gusto pang i-request na zero budget. Tandaan nyo, second highest official po ang Vice President pero dahil sa pangpapower trip ng mga kongresista, especially itong convicted ng child abuse, planong bigyan ng zero budget yung OBP. Samantalang itong DPWH nanghihingi ng additional 37 billion para sa right-of-way na pondo at additional pang how many billions para sa pagdidredging ng ilog. Right-of-way obligations sa 2025. Inalmahan naman ng kalihim ng DPWH ang binabaang pondo ngayong 2024 para sa routine maintenance ng mga national road. Kapag hindi raw kasi ginawa Nyo, umalma pa yung sekretary ng DPWH dahil binabaan yung pondo nila. Ang lakas ng loob na magreklamo dahil binabaan yung budget. Siyempre nga naman, mababawasan yung kita. Mababawasan yung partihan ba. So, nagreklamo dahil bakit nyo binawasan yung budget namin. Ang lakas ng loob na questionin kung bakit binabaan yung budget. Samantalang palpak yung kanilang flood control project at hindi pa binabayaran yung utang nila doon sa may mga issue doon sa right of way. Ang regular na maintenance sa mga kalsada, pwede itong masira pagkatapos ng 4 na taon. Sa huli, lumusot sa komite ang halos 700 bilyong pisong panukalang budget. Lumusot halos 900 billion na pesos ng pondo na hinihingi ng DPWH, lumusot sa isang bigayan lang, sa isang round lang. Samantalang sa Office of the Vice President na 2 billion lang ang hinihinging budget, kailangan bang umabot sa round 2 at kailangan pang magkabastusan. Sabi nga doon, di ba, a dose of your own medicine. Binastos mo ang BP, babastusin din kayo ng BP. Isipin nyo billion ng pesos ang ginagastos, ang winawaldas ng DPWH. And yet, inaprubahan kaagad ng Kongreso
Samantalang yung kay BP Sara, 2 billion lang ang hinihingi. Pero ano ang inuungkat nila? Confidential funds yung 2022 pa. Ganyan po ka-plastic. Ganyan po kumbaga, nagiging ano lang to, itong deliberation na to. Ano lang to parang pakitang tao na lang. Hindi talaga yan yung talagang bubusisihin para hindi bigyan ng budget. Tingnan nyo nga, almost 900 billion na ilusot. Pagkaranang makita mo, napakaraming sablay, ang daming palpak na project, and yet inaprubahan pa rin nila yung 900 billion. Ganyan po pinaglalaroan ng mga kongresista natin ang bayan natin. Na sinasabing, hindi, para sa bayan to kasi may karapatan kaming busisiin yung budget ng mga ahensya dahil ito pera ng taong bayan. Pero nga, yung budget nga nila, hindi nga sila napupuna. Dahil lang kailangan lang ng mga kongresista, liquidation by certification lang. Na alin, gagawa lang ng sulat, this is to certify na yung budget ng aking opisina amounting ganito. Naibulsa na namin na ibigay na namin sa mga dapat bigyan para sa pagbibigay serbisyo. That's it. Ganun lang. Tapos na ang laban. Samantalang dito, kay BP Sara, talagang gusto nila i-itemize kung ano yung pinaggastusan dun sa confidential funds na inireklamo nila. Ganyan po pinaglalaroan itong mga bata po ni Speaker Romualdez, yung Office of the Vice President, pati na rin yung budget natin. Yung budget natin kasi pera ng taong bayan yan Ikaw, ako, nagbabayad ng tax. Lahat ng binibili natin produkto, may tax yan. So, may karapatan tayo dyan sa budget na yan kasi pera natin yan. So, abangan pa natin sa September 10, tsaka sa mga ibang budget deliberation, panoorin po natin kung ano yung kung paano nila inaaprubahan agad-agad dahil ito'y under ng Marcos administration. Pero dahil si BP Sara, kalaban po ng administration ngayon dahil wala na sa gabinete, ito hinaharang na. So, yun ang titingnan natin sa mga susunod na budget deliberation. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.